Lumutang na sa Senado si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dito itinanggi ng buting pastor ang mga paratang na sexual abuse at pang-aabuso. Si Troy Gomez, magbabalita live po ito. Troy, magandang gabi. Kyle, magandang gabi sa iyo at sa ating mga kapartner. Sa kauna-unang pagkakataon nga ay dumalo na sa pagdinig sa Senado si Pastor Apollo C. Quiboloy at dito niya itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa pagdinig nagkaharap si Pastor Apollo kasama ang kanyang mga co-accused at ang mga nag-aakusa. Sa kabila ng mga mabibigat na paratang tulad ng sexual abuse at pang-aabuso na lumutang sa Committee on Women and Children ni Risa Hontiveros, ay kalmado itong sinagot ni Pastor Apollo. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum. Maging ang aligasyon ng dating kaanib at manggagawa sa KOJC na sina Teresita Valdehuesa at Yulia Titova ay pinabulaanan din ni Pastor Apollo at hinamon din niya ang mga ito na magsampa ng kaso sa korte. Testimonyang iyon. Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Itinanggi rin ni Pastor Apollo na may pulisya ang KOJC na magpalimos sa mga miyembro nito at maging ang pag-torture sa pamamagitan ng dry fast. Habang hindi naman nagkomento si Pastor Apollo kaugnay sa akusasyong may Angels of Death daw ang KOJC na pilit ding iniuugnay sa Duterte Death Squad. Ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Sa huli ay tinawag naman ni Pastor Apollo na trial by publicity ang pagdinig na ginawa ni Hontiveros. Ayon kay Pastor Apollo, ang nasabing komite sa Senado ay hindi naman isang korte na magdidesisyon kung guilty nga ba siya o hindi. Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan katotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Ikinadismaya naman ng pastor ang anyay di pagiging fair o patas ng komite ni Hontiveros. Kinestyon niya kung bakit di natalakay ang human rights violations ng PNP sa nangyaring 16-day KOJC siege. Ito ay sa kabila ng pagkakataong ibinigay para pagsalitain sa komite si dating Davao Region Police Director Nicolas Torre III kaugnay sa nasabing issue. Kyle, it is important to note lang na yung mga lumutang na mga bagong witnesses kanina sa pagdinig sa Senado ay wala naman silang isinampang kaso laban kay Pastor Apollo. Balik sa iyo, Kyle. Well, maraming salamat, Troy Gomez. Sa detalye ng balita live, hihintayin natin ang iba pang magiging ganap patungkol sa mga issue ipinupukol nila sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy.